Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang biglaan na pagkikita ni VP Inday Sara at ni ex-VP Leni Robredo sa Naga City. Salamat Meli, yung isa kong subscriber, taga Canada. Pinadalhan niya ako ng vlog ni Ako Kabibig tungkol sa pagkikitang ito. Pinanood ko kaagad. Okay? So, ayun. Pakinggan natin itong interview ng mainstream media kay Attorney Barry Rodriguez, yung spokesperson ni ex-VP Leni, para paliwanag niya yung nangyaring pagkikita ng dalawang VP. So ito Kabibig, ito yung trending news. Po natin ngayon sa linya ng telepono si Attorney President Sara Duterte kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga. Alamin natin yung purpose ng pagkikita nila. Makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Attorney Barry Gutierrez, ang dating spokesperson Gutierrez ni pala. Robredo. Magandang gabi po. Attorney Barry Gutierrez, hindi Rodriguez. Magandang gabi, Ma'am Pinky. Magandang gabi, Ma'am Gorina. Alright, thank you for your time, Attorney. Bakit po nagkita sina VP Sara at dating Vice President Leni Robredo? Purely personal. Nagkataon kasi ngayon, Peña Francia sa Naga. So, madami mga dumadaan na mga bisita. At isa sa mga bisitang ito, si VP Sara Duterte. At siya ang nagpunta sa bahay mismo ni VP Leni para sila ay makapag-usap. So, yun. Kailan ho sila nag-usap na sila po ay magkikita, o kailan ho kaya sinabi ni VP Sara kay dating VP Leni na bibisitahin siya o pupuntahan sa kanyang bahay? Actually, nung tumawag kay VP Leni, papunta na sa bahay. So, nalaman lang ni VP Leni na pupunta sa bahay nila literally minutes bago dumaan at dumalaw. So, syempre, nung nagkita na sila doon, maayos naman na usapan, pleasant face, yun lang. Gaano katagal po na natili si VP Sara doon sa bahay ni VP Leni, dating VP Leni? Sa aking pagkakaalam, slightly under an hour sila nag-usap. Isang oras nag-usap. Pagkatapos na dumalaw ni VP Sara doon sa bahay ni VP Leni. Attorney Barry, when was the last time they saw each other? Prior to this one? Naku. I think prior pa to 2016, the 2016 elections. I don't recall a single time during the entire term ni VP Leni from 2016 to 2022 na personal silang nagkita. Maski nung transition, hindi nagpunta si VP Sara mismo, kaya ang nakausap lang namin ay yung kanyang team. So I think this should be the first time since 2016, 20. Okay, dali nagpatalaspas lang. So, grabe to. Very exciting news. Opo. So, kakaiba ho ito. Kakaiba. Would you say na kakaiba itong pagkikita nila? Well, hindi naman katakataka in the context na nandun siya during yung time ng Peña Francia. Kasi normal naman na pag may dumadalaw na mga bisita sa panahon yan, usually, nagpapaabot kay VP Leni na kung pwedeng dumalaw. Pwede naman si VP Sara hindi dadalaw kay Leni, no? Pwede naman kasi wala namang relasyon, wala namang koneksyon si VP Sara at Leni Robredo. Hindi naman sila close friends, hindi naman sila ka-unity. Well, siya naman, lagi namang gano'n. So, madaming mga nasa politika. There's something fishy going on. Ano kaya ito, Kabibig? Excited ako. Daming mga miyembro ng gobyerno na kapag nasa Naga sila sa panahon na yan, ay talagang nakikipagkita sa kanya. So ako, tingin ko yun yung context no, na dapat natin tingnan itong nangyaring ito. Pero hindi ho sila kasi, hindi naman sila magkapartido. Tama. So, you wouldn't even say it's unusual. I guess, siguro yung, hindi ba it's a surprise para po sa inyo, Attorney Barry? Well, definitely para sa akin, surprise na si VP Sara ang nag-initiate ng pakikipagkita. Correct. Although tinitingnan ko na lang na yung context nga ng nangyayari naman yan, dito nga sa konteksto nung festival, na may mga iba't ibang mga tao galing sa iba't ibang panig na nagpupunta doon, and many of them dumadalaw naman kay VP Leni. So ako, pero yun nga po yun Attorney Barry. Dalaw, yung biglaan, just to, yun talaga yun. sorry to belabor the point, but
VP Sara dyan during the previous Peña Francia? Hindi ko alam kung last year she was there. Hindi ako masasagot. So we don't know that. You don't know that. And ang alam po natin is in the past years, if VP Sara ay pumunta po sa Naga sa Peña Francia, ay hindi po siya bumisita kay dating VP Leni Robredo. Ano po? Siguro, kasi ngayon ko lang napalitaan na nagkita sila since 2015, 2016. Tama. Opo. So, ano po kanilang, siguro ito, did the former Vice President tell you, ano po yung naging text ho ba o tumawag ho ba si VP Sara kay dating VP Leni? Ang pagkakaintindi ko, ang kumontak sa kanya, isang mutual acquaintance nila. At nagsabi nga na dadaan sana si VP Sara sa kanya and they were already on the way. So, yun. Are you at liberty to tell us who the mutual friend is? Well, unfortunately, hindi ko maalala anong pangalan. Pero, kung gusto nyo malaman, I'm sure pwede namin ilabas at some point. Pero right now, the name escapes me. So, hindi niyo po maalala? Opo. Attorney Barry, ano po ang kanila napag-usapan? Oo, ito. Sa kwento sa akin ni VP Leni, it was purely personal. Kwentuhan tungkol sa pamilya, kumustahan. Yun, parang the typical pleasant trait na exchange ng isang taong dumalaw sa bahay mo during the festival. Walang napag-usapan tungkol sa any political issue. Mas ang usapan talaga yung personal. So, would you say that si VP Leni, si dating Vice President Leni Robredo, was very open to seeing her? Or kailangan ho ba itong common friend na sinasabi ninyo ay was pushing the envelope na magkita sila? Kumbaga, pinilit ho ba siya? O talagang the former Vice President was very open to seeing the current Vice President? Well, yung conversation was basically, papunta na kami na sa bahay mo. So, si VP Leni naman has been very, very hospitable sa lahat ng mga dumadalaw at nagtitake ng oras para dumalaw sa kanya sa Naga. So, obviously, nung sinabihan siya na papunta na sa kanilang bahay, talaga namang winelcome niya. Gano'n naman talaga Okay. So, wala pong, siguro, maganda pong malaman, wala pong pilitan na nangyari. Well, I don't think naman nagkaroon ng pilitan, di ba? Pero obviously, at that point, kung sabihan ka na papunta na kami sa bahay mo, ano pa option ni VP Leni? Alam ka naman sabihin niyang, huwag kayong tumuloy, di ba? So, nung alaman niya na papunta na sa kanyang bahay, naganda na siya para i-welcome nga. At nagkaroon naman sila ng maayos na usapan pagkatapos nun. Yan ang importante, Bibig. Maayos na ang pag-uusap ni VP. Okay, salamat ako kabibig sa vlog mo na ito. Kaya nalaman ko, nabigla rin ako eh. And then, again, salamat Meli. Please continue sending me articles and videos para makabagbigay ako ng reaction. So ako, ano ang pinag-usapan? I believe, purely personal, kasi si ex-VP Leni, ayaw niya na ng tatakbong senador. Although mataas ang ratings niya, kung tatakbong senador si ex-VP Leni, mananalo. Kaya lang, nag-decide na siya, tatakbo lang siya na mayor sa Naga City. So, ito naman si VP Sara, malayo pa ang 2028. Wala pa siyang decision. So, I believe, purely personal ang pinag-usapan. Kaya lang, doon ako na curious yung hindi naman dati-dati hindi naman nag-attend ng Peña Francia Festival si VP Sara ngayon lang. Tapos sinadya niya napuntahan si ex-VP Leni. May nakikita kong dito, preparation, paghahanda. So ini-establish niya na yung relationship kasi although hindi naman sila talaga ang sa politika, si PRRD at saka si ex-VP Leni, hindi maganda yung nila. Si VP Sara, mayor pa siya, wala naman siyang pakialam.
wala akong matandaan ng mga salita, statements ni VP Sara against kay VP Lenny. So, ako, dito, natutuwa ako na itong ating VP Sara is, talaga, yung kanyang personality is, ayun, sinorpresa niya, papunta na doon. And then, dito mo rin makita yung pagiging hospitable ni VP Lenny, tinanggap, nag-usap ng maayos. Sana all, ganyan lahat. So, ito na sa politiko, there are no permanent friends or enemies. So, yung dikit noon na unity team, wala na. Mortal na magkalaban na sa politika. So, ito namang VP Lenny na dati kalaban ng mga Duterte, ngayon binibisita ng Vice President Duterte, nag-uusap. Hindi natin alam. So, salamat VP Sara sa pagbisita mo kay ex-VP Lenny, and thank you VP Lenny sa pagtanggap ng maayos sa ating current Vice President.